Good afternoon again, Manila Bay, Dolomite Beach pa din po tayo at rumarampa na naman itong ating mga dayuhan dito sa loob nitong Dolomite Beach po. At syempre, kung may mga dayuhan, may mga kababayan din po tayo na namamasyal. Halo nga po yung ating mga bisita dito sa loob nitong Dolomite Beach po. Araw-araw naman po yan, iba't ibang lahi ang namamasyal dito sa Manila Bay at medyo mainit pero baliwala sa ating mga kababayan itong mga nasa harap natin. Biruin nyo nag-i-enjoy sila sa kanilang pagpipicture. So hapon na po ito at enjoy naman sila. Ayan, yung sinag ng araw na kung saan naman ay namumukadkad naman po itong mga halaman dito sa Manila Bay Dolomite Beach po. Isa din to sa nagpapaganda ng view. Malinis, maaliwalas, at wala po tayong makitang tambak na mga kalat. Iba pa umanhin po sa ating ibang mga viewers sa mga naghahanap ng mga samot-saring kalat or tambak na mga basura dito sa Manila Bay. So hindi lang dito sa Dolomite Beach po ang Manila Bay, hanggang Bataan po sa mga hindi nakakaalam. Kasi may mga kababayan tayo na iba na pag sinabi kasi na Manila Bay is dito lang sa may Rojas Boulevard dito sa Maynila. Hindi po. Ang Manila Bay ay hanggang doon po sa may Bataan. Okay, so ito yung ating mga kababayan. Pero mamaya ay mas madami pa po ito dahil nga po ay yung sunset din naman ang inaantay natin tuwing hapon. Isa din yan na lalong nagpapaganda sa ating mga mata ang sunset dito sa Manila Bay. At syempre, maraming salamat sa ating mga security guard at sa ating mga Manila Bay Warriors, Estero Rangers ng DENR, MMDA, DPS Mandaragat. Doon po sila sa Manila Yacht Club na kung saan minsan ay nag-update din po ako doon at walang Dolomite Sun na itinambak doon sa may parteng Yacht Club. Ang may Dolomite Sun lang po ay itong mismong nilalakaran natin. So doon kasi sa may Yacht Club ay gray sun lang po ang meron doon or black sun sa mga hindi nakakaalam. Ayan, so ang mga warriors na naglilinis naman doon talaga araw-araw ay ang DPS Mandaragat. MMDA at Estero Ranger naman po ay dito sila sa Dolomite Beach po. Okay, at sa mga gusto po palang malaman na kung pwede ba daw paliguan itong Dolomite Beach po ay hindi pa po yan. So inuulit-ulit ko din po dahil sa inyong mga comment na nababasa ko. Hindi pa po pwedeng paliguan itong Dolomite Beach dahil nga po sa bacteria. Wala pa po tayong update about doon sa fecal coliform kung patuloy na ba bumababa or tumataas. Ayan. So dito naman kung mapapansin nyo may mga iilang mga kalat na nandyan sa may nakalagay sa may sako. Yan naman po ay nakukuha ng ating mga naglilinis. Pero kinukuha din naman po yan ng truck. So may kumukuha po ng mga kalat tuwing Saturday o kung hindi naman pag sobrang dami po talaga, ayan ay inaagad po para hindi po tumambak dito sa Manila Bay na kung saan ay or sa Dolomite Beach na kung saan ay hindi po kaaya-aya tingnan, okay? At tuwing hapon, so mabalik tayo, pag tuwing hapon, lalo na pag low tide, ulitin ko no, pag sobrang low tide po, ayan, pag panahon, mayroon po talaga tayo nakukuhanan itong mga bahong. Ayan, so yung mga bahong na yan ay nakakapit sa may geotextile o kung hindi naman, yung mga talaba naman sa mga kabatuhan. Sa mga hindi po nakakaalam, okay, or siguro sa mga talagang nakatira sa mga tabing dagat, yan ay alam nila. At kung gusto nyo po makakita ng mga lamang dagat, kailangan tumambay po kayo araw-araw dito sa Manila Bay
timingan nyo po na sobrang low tide. Yan. So, yung mga bahong na yan na nakakapit sa may geotextile ay makikita po ninyo. Pero pag sobrang high tide, wala po kayo makikitang mga lamang dagat. So, siguro na lang po talaga pag yung may panahon po na talagang nagpapakita sila. Katulad nitong mga alimasag, isa na din yan pag tag-init. Or yung sobrang init ng panahon, tapos biglang ulan. Ayan po, so mahihilong-hilo po yan yung mga lamang dagat. Magpakita po yan sila sa dalampasigan. At ayan naman po ay nakakatuwa. So, buti na lang mga lamang dagat na yung mga nakikita natin nakukuhanan, hindi na po mga samot-saring mga kalat na mabantot. Yan, mabantot noon kaysa ngayon. Sa mga nagtatanong kung saan ba daw itong Dolomite Beach po, dito lang po ito sa may Roas Boulevard, sa may gilid po ng US Embassy. Ayan, so ito yung ating view na baka sabihin na naman ng ating mga kababayan, bagong tambak na naman ang Dolomite Beach po. Wala pong tinatambak na panibagong Dolomite Sand dahil makikita naman po natin yan sa mga news. May mga nakaabang na mga barge dito sa laot na magbubuhos ng panibagong Dolomite Sand po. Pero wala po, okay? Baka mahilo na naman po ang ating mga viewers, wala pong panibagong dating na Dolomite Sand. Ganito kasi yun, pag Thursday talaga, nililinis po, so maintenance day po ng Dolomite Beach na kung saan ay mayroong machine or traktora na umaarangkada dito tuwing Thursday na yun po ang naglilinis ng Dolomite Sand na kung mapapansin ninyo, yun yung para siyang masasabi natin na bagong tambak na naman ng Dolomite Sand na yun ay wala po. So tuwing Thursday, maintenance day lang po. Kumbaga pahinga, kay minsan sarado po ang Dolomite Sand sa ating mga kababayan, pero pagkatapos naman ng gawa, yan ay binubuksan naman po sa publiko. So, yun lang, eto na, so nagsisimula na pong dumami itong ating mga namamasyal dito sa Dolomite Beach dahil nga po sa sunset na kaabang-abang naman tuwing hapon. Maganda talaga pag sa hapon, pumasyal na tuwing alas 5 or kung gusto niya naman tuwing umaga, alas 6 ng umaga or alas 5 ng umaga. Pero ang bukas ng Dolomite Beach po ay alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi po. Okay, so yun lang po sa mga hindi po nakakaalam. Okay, so ito yung aking update dito ngayon sa Manila Bay Dolomite Beach po at samahan niyo po muli ako sa aking pag-update at maraming salamat po sa inyong lahat. So ito yung ating mga bisita na dumadami na po dahil ay sunset ang inaabangan nilang lahat. So maraming salamat po sa inyong lahat.